Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Magandang araw mga kapatid, ako Sister Mira de la Mariano, OCDS, muli magbabahagi ng isang kabanata mula sa ating pagkain sa araw-araw. Today is Wednesday, July 21, 2021 at tayo ngayon ay nasa chapter 5 na may pamagat na patuloy na pagsusumikap. Ito ba ang pagsulong sa gawang pagpapakabanal sa sarili? Ating alamin mga kapatid. Makinig tayo sa mensahe ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anak ko, huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sa pakikinig ng aking mga tagubilin hinggil sa daang patungo sa kaganapan. Ipagdasal mong magkaroon ka ng nag-aalab na hangaring sumunod sa akin sa daan ito. Gumawa ka ng pang-araw-araw na pagsusumikap na gawin ito. Maraming mga tao ang tumatangging mag-isip ng ganitong pagsusumikap. Ang ilan ay gumagawa ng malamig na pagsubok, subalit sila'y tumatalikod sa unang tanda ng kahirapan. Ang aking mga tapat na tagasunod ay paulit-ulit na nagsusumikap sa kabila ng paulit-ulit na kabiguan. Sa kanilang pagtangging umurong, sila'y sumusulong sa gawang pagpapakabanal sa sarili. Ikalawa, gumawa ka ng pangakong susundin mo ang aking halimbawa sa iyong pang-araw-araw na buhay. At pagkatapos ay gawin mo ang iyong makakaya upang tuparin ang pangakong ito. Huwag mong hatulan ang iyong pag-unlad sa pamamagitan ng iyong damdamin o sa pamamagitan ng nakikitang mga tanda. Basta't pakalinisin mo ang iyong hangarin, ilagay mo ang iyong pag-iisip sa kabanalang kailangan o ninanais mo. At sikapin mong ialis ang lahat ng likas na paghahangad sa sarili. Ilan lamang ang talagang tunay na para sa akin. Iyong mga nagsusumikap na bigyang kasiyahan ako sa lahat ng bagay sapagkat iyon ay karapat-dapat sa akin. Ikatlo, totoo ang kaganapang ito ay hindi naaabot sa isang araw. Subalit iyon kailanman ay di maaabot kung hindi ka magsisimula kailanman. Hindi madaling mabuhay ng lubusan para sa akin. Magpatuloy ka sa pagsusumikap na supilin at itumbok ang iyong mga damdamin at masakim na hangarin para sa aking kapakanan. Ako'y tatayo sa piling mo upang pumatnubay at magpalakas sa iyo. Ngunit dapat mo ring gampanan ang iyong tungkulin. Gumawa ka ng anumang pagsisikap upang patnubayan ang iyong pag-iisip sa buong maghapon. Nang sa gayon, ako'y hindi mawala sa iyong paningin sa iyong iba't ibang mga gawain. Paminsan-minsan, subukin mo ang iyong dalisay na hangarin sa pamamagitan ng pagsalungat sa iyong likas na hangarin. Mag-isip tayo mga kapatid, isipin natin, hindi sapat ang gumawa ng mabubuting pangako. Dapat din akong gumawa ng mga balak, mga maisa sa katuparang balak upang matupad ang aking mga pangako. Kapag ito'y nagawa ko na at nahingi ko na ang pagpapala ng Diyos, sisimulan ko ng matamo ang nasabing kabanalan o maiwasan ang pagkukulang. Ang mga kabiguan ay di dapat magpawala ng pag-asa sa akin. Subalit, dapat nilang palakasin ang aking paninindigang makapagpatuloy ako. Ipakikilala kong ako'y tapat kay Jesus sa pamamagitan ng pagtangging iwan ko ang ganitong maluwalhating pagsusumikap na matamo ang makakristyanong kaganapan. Habang si Jesus ang pinag-uukulan, kung ako'y handang magsumikap at magpatuloy sa pagsusumikap sa kabila ng mga kabiguan,
Siya ay masisiyahan sa akin. Ang katapatan at ang marangal na pagsusumikap ay mga pinakatiyak na tanda ng pagbibigay loob sa Diyos. Dasalin natin, manalangin tayo. Let us close our eyes and feel the presence of God. Pinakamamahal kong Panginoon, ang gawaing ito ng paglilinis sa sarili ay di gawain sa isang araw ni madaling gawin. Hinahangad kong gawin ang anumang kailangan sa pang-araw-araw na pagsusumikap. Kinasasabikan ko ang araw na kung kailan magiging madali sa aking pag-iisip ang bumaling ng halos natural sa mga matataas na bagay ng buhay. Hinahangad kong makita ang walang hanggang kahalagahan ng mga lumilipas na bagay na pinag-uukulan ko ng pansin ngayon. Ito ay darating sa pag-unlad ko sa makadiwang pagsulong. Dapat kong gawin ang anumang pagbabasa, pagninilay-nilay at pagdarasal na magagawa ko upang matamo ang kinakailangang biyaya at pagdarasal na magagawa ko upang matamo ang kinakailangang biyaya para sa ganitong antas ng pakikiisa sa iyo. Habang ako'y patuloy na nagsasagawa ng pagpapakasakit at pagsupil sa sarili, ako'y lalong mapapalapit sa ganitong makadiwang kalagayan. Siya nawa. Almighty and ever-living God, I consecrate all of us in this era to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, to heal us both body and soul, save us from hell, and protect us from all evil. Amen. God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.